na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa umaga ito. Maraming salamat, Panginoon, at ginising mo kami. At muli kami, Panginoon, dumako sa aming pananambahan. Panginoon, sa amin pong pakikinig, kayo, Panginoon, ang bumagitna, magbigay ng pangunawa sa amin, Panginoon. Makita namin, O Diyos, ang iyong biyaya at ang iyong pagpapala. Makita namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Kaya din, Panginoon, sa inyong alipin na gagamitin sa harapan ng pulpito, dalangin ko, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang magsalita. Kayo, Panginoon, ang magbigay ng talino at magpahayag, Panginoon, ng iyong katotohanan at ang iyong salita. Dalangin po namin ito, Panginoon, sa lahat po ng inyong iglesia sa umagang ito, sa pangalan ng aming Panginoon, Jesucristo. Amen. Amen. So, sino po dito yung nanonood ng balita? Wala? Minsan. Minsan yung TV natin, hindi na natin binubuksan. So, kung maalala po natin, noong nakaraan, ay ito po yung series ko, ito yung tinatawag natin, God's Symphony. At isa po sa mga bagay na aking pinaumpisahan dyan ay kung paano yung buong orchestra ay nagtutugma-tugma sila. Tama? At pinaliwanag ko yung symphony na yan is referring to the church, tungkol sa iglesia. Kung paano yung bawat bahagi ng iglesia ay parang isang orchestra. Para sa ganun ay tumugtog ito ng isang magandang melody na niaalay sa Panginoon. And then, on the second week, ito po yung ating discuss. No? God's Symphony of Love. Tungkol sa pag-ibig. Na kung saan ang lahat ay nakabalot sa pag-ibig. Ang lahat ay nagmula sa pag-ibig. So, ngayon po, sabi ko, tatlong topic lang po yan, yung symphony. Yung God's Symphony. Papasok po ako ngayon sa ikalawang topic natin, tungkol about God's Symphony. So, pero bago ako mag-umpisa, meron man akong kwento. No? Sino gusto makarinig ng chismis? Wala. Pababayad natin. Pababayad natin. Pero yung topic ko kasi is related to this. So, yung kwentong ito is, it's about bigyan ko nila ng ito siya. Ayan. So, makikita natin ay merong mga bata na, makikita niyo ba? May mga bata na naglalaro na, ano yung nilalaro nila? Soccer. Sa iba, tawag nila ay football, no? Soccer. So, habang naglalaro ng mga bata nito, yung bida natin dyan ay si Dwayne. So, si Dwayne yung may hawak ng bola, at habang naglalaro si Dwayne, ay, alam niyo naman yung paglalaro ng bola, di ba? Parang sinisipa o tinuturo. And then, sa tabi nila isang bahay ng isang matanda. Yung bahay ng isang matanda, yung matanda ito, nakatira lang siya mag-isa. Mag-isa siya nakatira. Wala siyang ibang kasama. Pero kahit na nag-iisa siya, yung bahay na yun ay maayos. Malinis, may harding, maganda. So habang naglalaro sila, sinipan ni Dwayne yung bola. At nung sinipan ni Dwayne yung bola, ayun, basag yung salamin. So sinipan ni Dwayne yung bola, basag yung salamin. So yung mga kalaro ni Dwayne, si Genesis, si Basil, no? At saka si Pao, no? Yung coach nila, si Allen. Ano pong ginawa? Noong una, masaya sila, no? Nakikita nyo, nagingitian sila. Pero nung nabasag yung salamin, ano nangyari? Nagpulasan sila ng takbo. Pero si Dwayne, ang ginawa ni Dwayne, ay hindi siya tumakbo. Ang ginawa niya, tumayo siya sa harapan na parang ang lamig o naging tuod. Hawak-hawak na yung bola.
And then, alam ni Dwayne na either pababayaran sa kanya yung nabasag niyang salamin. At ang problema, sabi niya, naku, wala kami pera. Wala kaming kakayahan para bayaran ito. So ngayon, lumabas po, no? Lumabas yung may-ari ng bahay, si Mrs. Conching. So nung lumabas si Nanay Conching, nakita niya si Dwayne. Ang tinanong niya si Dwayne, sabi niya, ikaw ba yung may gawa na ito? At sumagot siya, si Dwayne sumagot, at sabi niya, oo, ako yung may gawa. Wala siyang ginawang, hindi niya itinuro, na sinabi niya, kasi po pinasa sa akin ni Pao tapos hindi pa ni dito ni Basil, tapos sa akin pinasa ni Genesis sa akin, kaya pagsipa ko ng batang. Hindi niya ginawa yun. Kundi ang ginawa niya, nung makita niya yun, ay hinako niya kagad yung kasalanan. At sabi niya, ako po yung nakabasa doon sa lamin. Then, sabi ng ganyan ni Nanay Conching, halika rito. So, lumapit si Basil. Pumasok ka sa loob. So, pumasok sila sa loob. So, ini-expect ni Dwayne ay pagagalitan siya. Sisermonan siya at talagang papagalitan siya. Subalit, pagdating doon, sabi niya, alam mo, sabi niya na yung yung salamin na yan, antigo yan. 82 years na yung salamin na yan. 82 years na yung salamin na yan. At nabasa. Sabi niya. Pero sabi niya, dahil hindi ka tumakbo, sabi niya, at inako mo yung pagkakamali, ganito ang gagawin natin. Sabi niya. Sa halip na bayaran mo ako, tuwing Sabado pupunta ka rito para tulungan mo ako maglinis sa hardin ko. So, ang nangyari, si Dwayne, tuwing Sabado, na umaga nandun siya naglilinis para mabayaran yun, para bilang kapalit o kabayaran doon sa ginawa niya pagkakamali. So, kung makikita po natin, ano yung ipinakita ni Nanay Conching kay Dwayne? Ano yung bagay na ipinadama ni Nanay Conching kay Dwayne? Bagaman, yung halaga ng salamin, 82 years old na yung salamin na yun, ay napakahalaga at antigo na. No? Pero bagaman nasira ni Dwayne yung napakahalagang bagay na yun, ang pinakita ng kanyang lola, si lola naman niya talaga, si Nanay Conching, di ba? Pinakita ni Nanay Conching ay yun yung pag-aaral natin. Ang tawag ko doon ay God's Symphony of Grace. Grace. No? Minsan may pangalan tayo, tinatawag. Ano sa Tagalog yung grace? Gracia. Ano ba? Biyaya. Ayan, no? Biyaya. Titignan natin kung paano, makikita niyo, ibinigay kong example dyan, sa orchestra, ay yung mga windpipes. Ano yung mga windpipes instrument? Ito yung mga iniipan. Kahit anong uri ng instrumento na iniipan, part yun ng orchestra. So God's Symphony of Grace. Ang ipinakita doon ni Nanay Conching is grace. Biyaya. Sa definition, tignan muna natin. Pero bago yan, buksan natin yung ating mga Bible sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 9. Ito sabi niya, subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsubay. Naligtas na kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. So yung kagandahang loob is another term for grace. No? Verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamulong kasama niya sa
kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang grace sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 8, sapagkat dahil sa grace, sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sigman. Siya po yung ating teksto. So kung titignan natin, sige, balikan natin yung kwento ko. Kung titignan natin yung konteksto ng binasa natin itong sa Ephesians chapter 2, 4-9, ano yung ipinakita ni Lola Conching? Grace. Diba? Kasi, bagaman nakagawa ng malaking pagkakasala, si Dwayne ay ipinakita pa rin niya yung kagandahang loob. So, tignan natin kung anong definition ng grace. Spell grace. G-R-E-A-S-E. Grace yun. Grace. Grace. G-R-A-C-E. Yes. Alright. Now, definition of grace. In the Old Testament, ang tawag nila doon, yung word na ginamit sa Hebrew is shem, na kung saan ay nangangahulugan na favor. Tapahin ng pabor. Acceptance or kindness that is freely given. Isang kabutihan na ibinibigay na walang kapalit. Yan, ano? And then the second word na ginagamit nila sa Hebrew, yung tinatawag nila cheese. Yung sa cheese, ang ibig sabihin nito ay merong covenant. No? There's a covenant na merong loving kindness or loyal mercy. So there are two words na ginagamit sa Old Testament when they are referring to grace. So depende yun kung paano yung pagkakasulat ng teksto. So meron pagkakataon na sinasabi sa Old Testament na yung grace ni Lord is a favor or a kindness coming from God that is freely given na walang hinihingi ang Diyos, or meron siyang ipinapakitang grace because of the covenant and the character of the Lord, which is being loving and kind. Now, kung titignan natin, sa New Testament naman, ang ginamit na word sa Grego ay yung tinatawag natin na charis. No? Yung word na charis, ang ibig sabihin naman ito is unmerited favor, gracious disposition, or divine enablement. Anong ibig sabihin ng unmerited favor? Binigyan ka ng pabor, almost the same, pero hindi ka karapat-dapat bigyan. Parang gano'n. Kumbaga, parang yung nangyari kay Dwayne, nakabasag siya ng salamin na 82 years old at mamahalin. Subalit, ang dapat sana, kung titignan natin yung justisya o yung dapat na mangyari, si Dwayne ay magbabayad. Tama? Magbabayad si Dwayne, ipapabarangay. Siguro pag gano'n, ipapabarangay pa. No? Magagalit yung sinanay Conching. Subalit, ang ginawa ni Nanay Conching was actually to show unmerited favor. Nagawang ka na ng masama, pero binigyan mo pa siya ng pabor. Okay? So kung titignan natin the definition of grace on a biblical standpoint, dun sa definition of both Old and New, ang sabi niya doon, grace is God's unmerited favor toward sinners. It is expressed in salvation, sa kaligtasan natin, and it is sustained, no? Not by us, but rather by the divine empowerment, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi ikaw ang nagsusustain ng kaligtasan mo, kundi ang Diyos natin. So, it is not merely leniency. Hindi, ano sa babaw ng Tagalog yung leniency? Pag tinawag natin, lenient ka, yung? Ha?
Paraya. O yung kaluwagan, no? Pag magiging maluwag o magpaparaya ka. Right? So, grace is not leniency. Hindi ka niya pinaparaya o hindi ka niya may pagluluwag. Kundi, it is a redemptive action grounded in God's character. Minsan kasi, ang tingin natin sa grace, ang tingin natin sa biyaya ng Panginoon, because we are given a unmerited favor, na kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, sasabihin natin, meron namang grace ni Lord. Bahala lang ang grace ni Lord sa atin. Which is wrong. No? Kung minsan, kapag meron tayong mga shortcomings o meron tayong mga bagay na pinasinasabi natin, by grace of God. Right? So, tingnan natin. Now, grace, sabi nga natin dun sa una, it is, sabi niya, it is the yung redemptive action grounded in God's character. So, ano yung redemptive action na yun? Kasi tinutukoy dyan. Anyone? Ano yung redemptive action na tinutukoy dyan? Kailangan intindihin yan. Ano yung redemptive action na ginawa ng Panginoon? Nung napako siya sa krus, nung nabaybay yung kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo, that's our redemption. Doon niya tayo binili. Doon niya tayo tinubos. Yung dugo na umagos doon, yung mga parusa na tinanggap niya, yun yung mga bagay na nagbigay sa atin ng redemption. So now, sabi niya dyan, it is grounded in God's character. So point number 1 to, is grace is rooted in the character of God. Ibig sabihin nito, nasa Kanya mismo. Kumbaga, personalidad ng ating Panginoon yung pagbibigay ng grace. So, buksan natin yung ating mga Bible sa Exodus chapter 34, verse 6 and 7. Ito sabi niya. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. So, nung dumaan ang Panginoon, nagtatalo sila dyan ni Moises. Nung dumaan ang Panginoon sa kanyang harapan, hindi siya nakita ni Moises. Nung dumating ang Panginoon, sabi, pinakilala mismo at ipinaliwanag ng ating Panginoon kay Moses kung ano yung karakter niya. No? Anong sabi niya? Mahabagin siya, mapagmahal, hindi siya madaling magalit, mahaba yung pasensya, at patuloy na palagi niya ipinadarama yung kanyang pag-ibig sa sanlilikha. At sabi niya, nananatili ako tapat. Ibig sabihin, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Then, sabi niya sa verse 7, tinutupad ko ang aking pangako, maging sa libo-libo, at panutuloy ko ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. So you see, nakita niyo yung character ng Panginoon? Nandun siya. Sinasabi niya mismo yung character niya. But then, sabi niya, ngunit, hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ika-apat na salita. So one of the characters of God, yung character ng Panginoon dito, pinakita niya yung kanyang attributes na kung saan He's showing what? Pinakita niya yung pagiging mahabagin niya, merciful, mapagmahal niya, loving, yung pagiging hindi niya madaling magalit, yung pagiging pasensyoso niya, yung patuloy na pagpapadama niya, yung pag-share niya ng blessing, no? Binibigay niya yung blessing dahil sa kanyang pag-ibig, at then yung kanyang loyalty, na kung nakipag-covenant siya sa iyo, ay mananatili yung loyalty niya sa iyo. Mananatili yung kanyang pangako sa lahat ng bagay. And then sabi niya, kung meron akong ipinangako, itinutupad ko yan. Hindi lamang sa iisang tao, kundi sabi niya sa libo-libong tao. At hindi lamang yun.
kapag humingi ka ng tawad, sabi niya, pinapatawad kita. Lahat ng kasamaan, lahat ng pagsubay, lahat ng pagkakasala ay pinapatawad ko. Pero sabi niya, ngunit hindi ko maaaring palampasin yung tinatawag natin na kasalanan. Ano ibig sabihin mo? Alright, so, number 1, grace rooted in the character of God. Yung word na ginamit doon is yung gracious. And the Hebrew word for that is shalom. No? At ang sabi doon, the definition is inseparable to God's self-revelation. Ibig sabihin nito, nakaukit sa DNA ng Panginoon. Nakaukit sa kanyang essence yung pagiging gracious. Kung paano yung tao palaging naghahanap kung paano siya makaganti sa nakagawa ng mali sa kanya, kabaliktaran naman yun sa Diyos. Na kung saan, kung paano yung tao ay nakakagawa ng mali sa Diyos, ay hinahanapan naman ng Diyos kung paano niya ipapakita yung kanyang kagandahang loob. That's the difference. Ang tao, kapag nagawa ka ng mali, ang hinahanap ba ay kung paano ka makaganti. Paano ka ang tawag doon? Pantay o tabla. Diba? O halimbawa na lang, bigyan ko kayo ng example. Nasa jeep ka. Nung nasa jeep ka, kulang yung sukli mo. Huwag yung mapasakay, sukli mo. Kulang yung sukli mo. Kulang yung sukli mo. Ngayon, sakto na lang yung pera mo. Pagbaba mo, pagbilang mo gano'n, Albert, kulang yung sinukli sa akin ng tsuper. Kakainis naman. Ano gagawin mo? Kakalampagin mo pa yung jeep, di ba? Ano ba naman yan? Kulang-kulang itong binibigyan mo. Ganun yung nature natin. Subukan mo dyan sa Jollibee. Umorder ka. No? Pag-order mo, kulang yung order mo. Marami ka makikita ganyan sa mga fast food. Kulang yung order mo. Diba? Pag pumunta ka doon sa counter, mayroon lang kasama padabo. Akala mo pag mamayari mo yung fast food. Bakit kulang ng isang piraso yung fries ko? Bilang na bilang yung French fries. Alam po ninyo, ganun ang tao. Ang tao, ang gusto niya is something na gusto makabawi or may correct, makuha yung justice. Diba? Kasi pakiramdam niya, nadaya siya eh. Nadaya ka eh. Nagawa ka ng mali, nadaya ka, gusto mo magkaroon ka ng justice. Ang Panginoon kabaliktaran niya. Yung karakter ng Diyos, bagaman nakita niya yung pagkakamali mo, nagawa mo yung pagkakamali, nagawa mo yung pagkakasala, ang iniisip niya, paano ko ba ipapakita yung grace ko sa kanya. Kaya nga kapag nakarinig tayo ng Ebanghelyo, ang unang-una natin binabanggit is naligtas ka dahil sa biyaya ng Diyos. Now, number 2. Grace is not received, it flows from divine nature. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin nun, yung kagandaang loob ng Diyos ay hindi dahil mabait ka. Yung kagandaang loob ng Diyos ay naibigay sa iyo dahil religyoso ka. Yung kagandaang loob ng Diyos ay hindi ibinigay sa iyo dahil ano? Dahil karapat-dapat ka. Kundi yun ay isang bagay na ibinigay ng Diyos out of His divine nature. Alam niyo, minsan may marinig kang ganito eh. Kasabihin mo, uy, patay na. Ay talaga. Sayang yung tao yun. Bakit? Natural pa naman mabait yun. Okay, magiging mabait. Para kumabay yung buhay niyo. Hindi. Diba? Minsan sinasabi natin, natural na mabait.
Pero majority, sinasabi natin, natural lang sa mga tao. Ganun talaga ugali ng lukad hanggang sa dugulo ng kanyang buto, yung kanyang kasamaan. Ganun ka magsabi pa sa loob ng ano, di ba? Ganun tayo mag-describe. Pero ang Panginoon, hindi ganun. Ang nakikita niya sa iyo is someone innocent that made a mistake. Ang nakikita niya sa iyo is someone like a child. Para kang bata. Katulad mo kay Dwayne. Ang nakita doon ni Nanay Lucy is someone as a child playing. At hindi niya intensyon to break the glass. Kaya sabi ng Panginoon, kaya kong magpatawad, kaya kong magbiyaya, kaya kong magbigay, because what I can give is grace. Kaya kong ipagkaloob yung magandang loob. Pangatlo, sabi niya, grace will always coexist with justice. Anong ibig sabihin mo? It means that it will by no means clear the guilty. Pero kung ang ginawa ni Dwayne ay tumayo siya mismo sa harapan ng bahay, hawak-hawak yung bola, at pagkatapos ay sinipa niya with the intention to break the glass, that's a different story. Kaya ang sabi niya dun sa verse natin, sabi niya dito, ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan. That is a deliberate sin. Ibig sabihin, kinukundi na ko yung kasalanan. Ginagawa ko talaga ng pusa yung kasalanan. Now, sabi niya dito, what are the different types of grace na meron ng Diyos? Number one is what we call saving grace. First one is called saving grace. Ano yung saving grace? Sino yung nakarinig ng hymn na sinner saved by grace? Yung kantang sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. Yun narinig yun. Kasi inabutan yun inabutan ko kasi yun mga 1978 at mga 1960s nung inabutan ko. Alam ko sa inyo ang inabutan yun ay Hillsong. Hillsong na inabutan sila doon mo. Efeso chapter 2 verse 4 to 9. Pupuntahan na natin yung verse 8 and 9. Sabi niya, saving grace, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan iyan ay pinagkaloob ng Diyos sa iyo at hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Hindi rin iyan bunga ng iyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino. Yung Wednesday group ko po, nakakadalo ko yun. Ipinaliwanag ko kung paano. Kung ang kaligtasan ko natin, kung ang kaligtasan natin, pag tinanong mo ang maraming tao, sabihin natin, pag tinanong mo ang maraming tao, pag namatay ka, si Joshua, pagtatanong ko si Joshua, Josh, pag namatay ka, sa tingin mo saan ka pupunta? Pupunta ka ba sa langit o sa impyerno? Sabihin ni Joshua. Kaya sasabihin ng marami, siguro, medyo playing safe naman siguro ko sa langit naman. Yan, pa-follow mo yung question na yun. Bakit sa tingin mo, mapupunta ka sa langit? Ito yung common sagot. Sagot nila, mabait naman po kasi. Hindi po ako nagdadaya. Hindi po ako nagnanakaw. Hindi po ako pala sagot sa magulang ko. Higit sa lahat. Every Sunday, nasa church ako. yun yung bayan niya. Every Sunday, nasa church naman ako. So, meron bang mali sa sinabi niya? Lahat ng naniniwala na may mali sa sinabi niya, sabihin ninyo Amen. Yung
namang naniniwala na walang mali doon sa sinabi niya, lahat magsabi rin ng Amen. O lahat naman ng nakikinig ngayon na hindi alam ang sagot, magsabi ng Amen. Okay. So, kung titignan natin, yung sinabi niyang yun, ano yung, kung babasahin natin yan, merong mali. Right? Bakit? Ano yung sabi niya doon? Ang iyong pagkaligtas ay, ng verse 9, ay hindi, bunga ng iyong gawa. Kundi biyaya sa taas, sabi niya, dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin nito, yung ating pong yung saving grace, yung biyaya ng kaligtasan natin, ay tinanggap natin dahil sa ginawa ni Kristo. At hindi mo pwedeng dagdagan yung ginawa ni Kristo na yun. Kung ang ilalagay mo doon, parang sinabi mo, Lord, kailangan mo akong iligtas dahil mabait ako. Dahil hindi ako nagnanakaw. Hindi po yung kabutihan mo ang ihaharap mo sa Diyos, kundi yung kabutihan ni Kristo. Kung sabi mo na kaya mong iligtas, kung ang paghuhusga o ang kaligtasan natin ay sa ating mga mabuting gawa, anong ibig sabihin nun? Hindi mo na kailangan si Jesus Christ. Bakit mo ba kailangan si Jesus Christ? Yung kabutihan mo rin naman pala yung magdadala sa iyo sa kaligtasan. Ano ba yung ginawa ano ba yung ginawa ni Jesus Christ na na pagpapapako sa krus? Yung pagtutubos, yung pagtubos niya to, yung pagtanggap niya ng mga palo, yung pagbuhos ng kanyang dugo. Yun yung bagay na yung final, yun yung tinatawag natin na because of that grace, ipinagkaloob ng Diyos yung kanyang buktong na anak na kung sino man ang manampalataya ay maliligtas. Kaya it is not our righteousness. Kaya pagdating mo sa harapan ng Panginoon, you cannot tell God na sasabihin mo, Lord, I deserve to be what? Saved. Balikan natin yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24. Hindi ko siya nilagay. Sa judgment seat. Ano yung nangyari sa judgment seat? Di ba? Sabi niya, sa panahon na iyon, sabi niya, darating yung panahon na iyon. At pagdating ng panahon na iyon, marami yung magsasabi sa akin. Sabi niya, Panginoon, Panginoon, hindi ba't kami yung mga nagpalayas ng demonyo? Hindi ba't kami yung mga nangaral ng iyong salita? Hindi ba't kami yung mga gumawa ng mga malalaking himala? Kami yung mga gumawa ng mga malalaking gawain. Pero ano sabi ng Panginoon? Nabasa niyo ba yun? Lahat ng nakabasa nun magsabi ng Amen. O sige, yung hindi nakabasa magsabi ng Amen. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Sabi niya, hindi ko kayo kilala. Pag tinanong mo doon, sasabihin nila, kasi yung mga ganito, ganyan. Pero isang bagay, pansinin niyo doon sa sinabi niya. Ano yung iniharap nila sa Panginoon? Ano yung iniharap nila? Ano yung ipinagmalaki nila? Ano? Yung mga nagawa nila. Yes. Yung accomplishments nila. Yung mga bagay na nagawa nila, ang i-justify nila sa Panginoon para papasukin sila sa langit. Kaya ano sabi ng Panginoon sa verse 9? Hindi sa bunga ito ng iyong mga gawa. Kundi, sabi niya, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Naligtas ka dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi yun sa gawa mo. Hindi ka makakapasok na ang bitbit mo ay yung katwiran mo. Kailanman ay hindi ka makakapasok sa langit. Kahit anong buti mo, kahit anong bait mo, kahit anong ginagawa. Sabi, pag-aralan natin yung love, right? Pag-aralan natin yung love. Last 2 weeks ago, ano doon sabi niya? Kahit sabi ni, ano sabi ni Apostol Pablo, kahit ibigay ko lahat yung aking kayamanan, kahit ipapako ko yung aking katawan,
Baliwala ang lahat ng tao. Ngayon, sabi niya dito, saving grace. The source is always God's grace. Hindi ito initiative mo, kundi initiative na Panginoon. Number 2, ano yung means? Paano natin makukuha to? It's through faith sa pananampalataya. Next, ano yung result? Salvation. Yung ating kaligtasan. And then, so ating kaligtasan, anong exclusion? Pag tinawag natin exclusion, hindi kasama is yung ating gawa. Yung ating gawa. At ano yung purpose nun? Bakit hindi kasama yung gawa? Nang wala ni isa man sa atin ang magsabi na, Lord, I deserve to be saved. Kailanman ay hindi mo sasabihin na, Lord, I deserve to be saved. Lord, I deserve to be blessed. Lord, I deserve to be this. Lord, deserve ko itong mga to. No. Hindi mo pwedeng sabihin yun sa harapan ng Panginoon. Because wala ka namang ginawa para maligtas. Now, grace, eliminates human merit as a contributing cause of salvation. Ang lahat ng bagay ay nagmula sa Panginoon. Siya ang magliligtas. Siya ang nagligtas. At siya yung magliligtas sa atin. Second, ano lang to? 4 lang to. Justifying grace. The symphony of justifying grace. Pag tinawag natin justifying, anong ibig sabihin nun? Students. Pag sinabi natin, you're justified. Jade, you're justified. Ha? Katarungan, justisya, justice. Justified is, wala kang kasalanan. Right? So kung may umarap ka, wala kang pagkakamali, wala ka ng kasalanan. So what is justifying grace? Buksan natin sa Romans chapter 5, verse 1 and 2. So let's go with verse 1. Sabi niya, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So kung titignan natin, the moment na tinanggap natin ang Panginoon, we repent. Nagsisi tayo sa pagkakasala natin. At pagkatapos natin magsisi sa pagkakasala, tinalikuran natin siya. The relation is, restored. Na ibabalik yung relasyon natin sa Panginoon. At nagkakaroon tayo ng peaceful relationship with God. Then verse 2. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. So, our justification, tinamasa natin yung grace na yun, the justified grace, nung tayo manampalataya sa Kanya. At nung nanampalataya tayo sa Kanya, our relationship was restored. So now, ito yan. Justification is being declared right before God. It is not through our merits, babalikan natin yung una, kundi dapat it should be based on Christ's righteousness. No? It should be based on Christ's righteousness. At magagawa lamang natin itap yung grace na yan, yung justifying grace na yan, if we have accepted the Lord. Pag tinawag natin, tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. It's not just merely telling na sinasabi ko, Lord, tinatanggap kita. Lord, ikaw ang aking Panginoon. Hindi. When you say that you are accepting the Lord, ibig sabihin nun, kinikilala mo, kinikilala mo yung Kanyang ginawa. Kinikilala mo yung Kanyang ginawa na siyang naligtas sa iyo. Kaya sabi niya, grace removes condemnation and grants peace with God. Marami sa atin, marami na ginajustify niya yung kanyang sarili na dapat siyang maligtas dahil hindi siya masama.
Tatanungin ko kung kayo ngayon. Lahat magsabi ng amen. Sino dito ang mabait? Magsabi ko ng amen. Alam ko, konti tayo, pero mahihayin yung crowd na to. Yung crowd na to. Sino dito sino dito yung magsasabi na siya ay makasalanan, magsabi ng ako? Sino makasalanan? Naiyak. Ganun ba yung ayaw niyo bang aminin? Alam po ninyo, we can never be justified in the eyes of God hanggat hindi natin kayang aminin that we need Christ. Hindi tayo magiging justified sa harapan ng Panginoon hanggat hindi natin tinatanggap yung redemptive power of God. Hindi natin magagawa yun. Kahit ano pang sabihin natin, kahit ano pang kuda natin, kahit ilagay mo ba yung kamay mo sa Bible, at sinasabi Lord, tinatanggap kita, unless you accept it sa buong pagkatao mo. Lord, it is not I, but you. Hindi ako, kundi ikaw ang dahilan kung bakit ako maliligtas. Kaya sabi ng Panginoon, ano sabi niya dito? Sa Romans chapter 8 verse 1, kaya nga hindi na hahatulang maparusahan ang mga tao na ipag-isa na kay Kristo. So wikang Ingles, ang sabi niya, therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya sa atin ng mga tumanggap na totoo sa Panginoon, kapag tayo po ay nabuhay muli, hindi tayo haharap sa Panginoon para parusahan. Haharap tayo sa Panginoon para tanggapin yung tatanggapin natin yung regalo, yung biyaya. Kasi tinanggap mo ng Panginoon. Right? Yung muling pagkabuhay natin, haharap tayo sa Panginoon para ibigay yung reward natin. Pero kung hindi ka tumanggap sa Panginoon, yun yung papasok ka sa pagkahatol ng pagkaparusa. Kaya ang pangako ng Panginoon din, sabi niya, kung nakipag-isa ka na sa akin, if you are in one, yung relationship natin is nandun, sabi niya, hindi ka na hahatulang maparusahan pa. Because you are saved by the grace of God. Now, pangatlo, yung tinatawag natin, the sanctifying grace. Pag tinawag natin sanctified, anong ibig sabihin nun? Sanctified. J. Basil. Sanctification. Judah. Patawagin mo kayo isa-isa. Yung sanctification, pag tinawag natin sanctify, let's say sabihin natin itong pulpit. Itong pulpit. Itong pulpit, it may be just a wood. Maaaring kahoy lang ito. Created by the hand of man. Pinolished, pero may divine purpose. Correct? Gagamitin through the preaching of the Word of God. Gagamitin dito. Pag tinawag natin sinactify mo ito, ano sabi doon? Nilinis mo. Nilinis. So, kung titignan natin, buksan natin sa Titus, no? Titus chapter 2 verse 11 and 12. Sabi niya, sapagkat nahayag na, was declared, ang kagandahang loob ng Diyos, the grace of God, na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. So the grace of God brings salvation to all men. Okay. Now, ito sabi niya sa to. The grace, yung grace na yun, ito ang nagtuturo kanino? Sa atin. Yung grace na yun ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang alin? Ang makamundong pamumuhay. Yung damdamin makalaman. At upang makapamuhay tayo ngayon, this day and age, ng may pagpipigil, matuwid, at
karapat-dapat sa Diyos. So you are being sanctified. Yung grace na tinanggap mo, parang ganito yun. Nung si Dwayne, nabasag niya yung 82 years old na salamin, pinagkalooban siya ni Nanay Conching ng grace. Ngayon na, sabi ni Nanay Conching, pumunta ka rito every Saturday, maglinis ka dito sa akin. Merong choice si Dwayne na hindi niya gawin yun. Tama? Merong choice si Dwayne na hindi siya pumunta ron para maglinis. Total, hindi naman ako sisingilin o pagbabayarin. So nawala yung kanyang accountability. Pwede niyang takasan. But then si Dwayne, dahil nakita niya na yung ipinakita ni Nanay Conching is something na undeserved siya. Undeserved niya yun. Dahil nabasag niya, hindi niya kayang bayaran yung pagkasira na yun. At sabi niya, binibigyan ako ng pagkakataon. Ang ginawa niya, every Saturday, nandun siya. Dahil sa grace na nakita niya, sabi niya, undeserved ako dun sa kabutihan ko yun. Kaya gagawin ko naman ng lahat para gumawa ng mabuti dun sa mga. It's the same thing kapag tumanggap ka sa Panginoon. Nung tinanggap mo ang Panginoon and you see yourself na yung grace na binigay sa iyo ng Panginoon, you are totally undeserved. Hindi ka deserving para tanggapin yung bagay na yun. It will always merit a sanctification. Kaya ang sabi na dito, kung titignan natin, sabi niya, nahayag yung grace ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng kaligtasan, at dahil yung grace na yun na tinanggap mo sa Lord, nakita mo yung napakalaking value na iyon, ang sabi mo, ito rin yung magtuturo sa iyo para talikuran yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Kaya kung minsan may makikita tayong mga Kristiyano na hindi nagbabago. May mga Kristiyano na hindi maiwan yung mga bagay na dati nilang meron sa kanila. Why? Kasi hindi pa talaga nila naranasan at nakita yung tunay na kagandang loob at biyaya ng Panginoon. They have the knowledge, pero wala yung religion. Now, sabi niya, the verb teaching, which is the pabusi, implies what? Training or discipline. It trains and it disciplines. Yung teaching na yun, yung sinasabi niya dito na tuturo. Now, ano yung ibig sabihin yun? Number one, it instructs, tuturo. Number two, it corrects. Number three, it produces what? Godliness. Then, grace, ano ibig sabihin niya? Grace, the sanctifying grace is what? It's transformative. Nagbabago ka. It's transformative, not permissive. Ano ibig sabihin nun? Can anyone explain? Ano yung pagkakaintindi nyo doon? When you say that grace is transformative and not permissive. Yung magandang loob na tinatanggap natin, nagdudulot ng pagbabago sa atin. Yung kagandang loob natin, yung kagandang loob na tinatanggap natin sa Panginoon, hindi yun nagiging kadahilanan para mas lalo kang gumawa ng mali. Kaya nga, maraming tao, no, na hindi tunay tumanggap at kumilala sa Panginoon, ito ay palagi mong maririnig sa Kanya. Patatawarin naman ako ni Lord. Or, maririnig mo sa kanila, sasabihin nila, siguro maintindihan naman ni Lord. Right? That's permissive. Yan yung tinatawag natin na permissive. You are putting justification on your action. Now, sabi niya dito, grace does not legitimize sin, but rather it liberates you from it. Dapat lumalaya tayo dun sa pagkakasala. Lumalaya tayo dun sa kanikalan ng pagkakasala. Dapat lumalaya tayo dun sa impluwensya ng kalaban. Lumalabas tayo dun sa impluwensya ng makabundong bagay. Kaya kung babalikan natin yung verse natin, ang sabi niya dito sa verse 12, yun yung nagtuturo na na talikuran.
yung mga makamundong pamumuhay natin, yung mga damdamin na makalaman. Nang sa ganoon, sabi niya, makapamuhay tayo ng maayos at tuwid. Meron tayong pagpipigil, matuwid, at higit sa lahat, karapat-dapat sa Panginoon. Now, next, sustaining grace. Ito po, malapit na ako matapos. Sustaining grace. Pag tinawag natin sustaining, sino na po dito yung merong Robin, tawag regular mong iniinot yan, maintenance. Maintenance. Sino dito yung may mga maintenance? Halos lang tayo. Si brother, meron pong maintenance, wala pa. Wala pa. Iba. So lahat tayo, noong may sakit, katulad ko, may maintenance tayo. Right? Maintenance, cholesterol, sa diabetes, sa high blood, kung ano man yan mga. Pag tinawag naman natin na sustaining grace, ibig sabihin kapag sustain, yung word na sustain, ano ibig sabihin ng word na sustain? Continuous. Right? Nananatili. Nananatili yung grace na yun. Ibig sabihin nun, hindi mapuputol. Hindi siya mapuputol because it's sustaining. Now, sabi niya dito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. By context, ito, si Pablo, nung sinabi niya na meron siyang karamdaman at inilapit niya sa Panginoon ng 3 beses. No, sabi niya, ang tawag niya doon is there's a thorn in the flesh. Meron siyang thorn sa kanyang katawan. Ibig sabihin nito, meron siyang bagay na nararanasan sa kanyang katawan. Sabi ng mga scholar, nung di ba, nagpakita ang Panginoon kay Pablo sa road to Damascus. Nabulag siya, tama? Nabulag siya. Then after 3 days, pinuntahan siya ng isang kapatiran, pinag-pray. At nung pinag-pray siya, nalaglag yung mga, ang tawag doon? Kaliskis sa kanyang mga mata. So parang nagkaroon siya ng katarata. Right? Nagkaroon siya ng katarata dahil sa sobrang liwanag nung nagpakita ang Panginoon. Pero siya lang yung nakakita nun. Pero siya lang yung nabulag. At dahil nung nagkatarata siya ng katarata, binigyan siya ng himala ng Panginoon, nahulog yung mga kaliskis. Sabi ng mga scholar, hindi naman tuluyang mawala. At sabi niya, yun yung thorn in the flesh niya. At ang sabi niya dyan, sa 2 Corinthians, sabi niya, ipinanala, itong tandaan si Paul, si Paul gumagawa ito ng himala. Nagpapagaling ng may sakit. Marahil na bumuhay ng mga patay. Ngayon lumapit siya sa Panginoon, nag-pray siya. Sabi niya, inilapit niya ng 3 beses. Sabi niya, pinag-pray niya ng 3 beses. Ang hiling niya sa Panginoon, Lord, pwede mo bang alisin itong bigatin ito sa aking katawan? Sabi niya, meron akong nararamdaman. Sabi niya, meron akong sakit na nagpapahirap sa akin. Sabi niya, pwede mo bang alisin ito sa akin? That's his prayer. 3 beses niya itinulog sa Panginoon. Paul was a very powerful, kumbaga talagang nandun sa kanya, makikita mo sa kanya yung Banal na Espiritu. Ito yung sagot ng Diyos sa kanya. Verse 9. Ano sabi ng Panginoon? Ganito ang kanyang sagot. Ang sabi niya, my grace, ang aking kagandahan loob, ang aking biyaya, ang kagandahan loob ko ay sapat na para sa iyo. Ano ibig sabihin? Niligtas na kita. Tama na yun. And then sabi niya, sapagkat lubusan nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya buong galak kong, sabi ni Apostol Pablo, kaya buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan. Sabi niya, upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Huwag klase, no? Sumagot, ikaw yung gumagawa ng himala.
But then when you ask for a miracle, ang sagot sa'yo ng Diyos, no. Sapat na yung bayaya na binigay ko sa'yo. Sapat na naniligtas kita. Bakit? Kasi kung kailan ka mahina, doon naman mas lalong nagre-reveal yung kapangyarihan. Doon na napapakita yung kapangyarihan sa'yo. Kaya po, hindi lahat ng bagay na nangyayari masama sa atin is because pinaparusahan o ginawa ng Panginoon. Sometimes God allows it. Yung verse na yan is one of tinatawag kong pillars of faith. Kumbaga isa sa mga bagay na tinatayuan ko. The grace of God is always sufficient. And sabi ko, sustaining grace. When we say sufficient, in Greek, ang tawag na is arche, ang sabi niya doon is enough, sapat, adequate, or continually meeting your needs. Pinapakita yan ng Panginoon, hindi lang sa mananampalataya, hindi maging sa hindi. Now, it supplies what is needed to endure. It's most evident when human strength is exhausted. Yung talagang naubos mo na lahat ng dapat mong gawin. Kumbaga, si plan A, si plan B, si plan C ay naubos na. At dahil naubos na si plan A, si plan B, at saka si plan C, ang mangyayari ngayon, lalapit ka sa Panginoon. And then God will respond with His grace. Next, sustains but will not always remove. Tandaan natin. Ibibigay niya sa iyo yung lakas. Minsan kasi, para makaalala ka sa Panginoon, kailangan kanyang protein. Diba? Para ma-appreciate mo ulit yung ginawa ng Diyos sa iyo. Minsan kailangan kanyang sampalin, paluin. Just to remind you. And then, ito masakit. Kapag nandun ka na, kinurot ka na niya, masakit yung kurot, di ba? Sino yung naranasan kinurot ng teacher dito, ng elementary? Ako ilang beses ako nakukurot, kasi wala akong assignment. Pag nag-check yung teacher namin, nasa assignment ko, umiikot pa na yung teacher namin to. May giyak-giyak ka na kasi alam mo na. Tatanungin ka niya, anong channel ang pinapanood mo? Pag siya, channel 9 po, bibigyan siya ng 9 na ikot na gano'n. Yun yung ano. Minsan sumusunod ng gano'n eh. Kasi kinapurot kasi nakaranas ko. No? O yun, si Pastor nakaranas ko. Yung sakit na yun, magpapaalala sa'yo na kinabukasan kapag nagbigay ng assignment ulit si teacher, ay ano, gagawa ka. Right? That pain sustained you to be obedient. Pero yung pain na yun, pag nakikita mo yung teacher, kahit matanda ka na, ramdam ko pa yung kurot ni teacher. Ranas ko pa yung malamig. You see? Hindi niya inalis, but it sustained you. Yung pain is nandun. It tumatak na sa utak mo. But it sustains. Ibig sabihin mo, you grow. Now, sabi niya ito, sustaining grace means God may not change the situation. Hindi niya babaguhin. But He will strengthen the believer to go through it. Ibig sabihin nito, ganito kasi tayo pag mag-pray. Di ba? Aminin natin ito. Kapag meron tayong sitwasyon sa buhay natin, kung meron tayong sitwasyon sa buhay natin, may bigatin tayo, may problema tayo, tapos naubos na natin si plan A, plan B, plan C, hanggang plan letter Z. Kompleto ng alphabet sa dami ng plano. Naubos mo na lahat yung bagay na yun. And then, hindi mo na kaya. Right? Hindi mo na kaya. Ang prayer ng tao is ganito, Lord, alisin mo ako sa problema ito.
Lord, tanggalin mo ako sa sitwasyon na ito. Panginoon, hindi ko na kaya, ayaw ko na ng ganito. Minsan sasabi mo pa, Lord, kung love mo ako, naglilingkod naman ako ng tapat sa iyo. Nagbibigay ako. Nag-church ako. Pupunta ako ng Bible study. Palagi akong nag-pray. Lord, alisin mo ako sa sitwasyon na ito. Yung, ano natin, di ba? What we want is an escape. Ang gusto natin ay tumakas doon sa pain na yun. But sustaining grace differs. Yung sustaining grace, at sabi ng Panginoon, katulad sinabi niya kay Pablo, no, you stay there. Diyan ka. But, ang gagawin ko is what? I will give you the strength. Kaya sabi niya doon, sa sinabi niya kay Pablo, sabi niya, mas na ipapakita ko, sabi mas na ipapakita o na ipapahayag yung kapangyarihan ko sa kahinaan. So rather than pray to escape, ang ipag-pray mo, Lord, give me the strength to be victorious. Give me the plans, give me the mindset, and let me walk nang sa ganun makapurihan. Different perspectives. Minsan maraming Kristiyano ang gusto nila escape. Para lang yung kapag puno na ng problema yung mga nagpapakamatay. If hindi na nila kaya, ang ginagawa nila is suicide sila. Bakit? Kasi that's the quickest escape. Pag natapos ang buhay mo, wala na. Wala na yung problema. Kasi wala kang talagang isipin, wala na talaga. Pero hindi mo alam, yung susundan mong mundo, mas malaki yung problema. Now, 5 things that grace affirms. Number 1, salvation is entirely God-initiated. Tandaan natin yan. Number 2, human merit contributes nothing to our justification. It's only God. The righteousness of Christ. Third, grace transforms conduct. Sanctification. Next, grace sustains through suffering. Mas na ipapakita yung biyaya ng Panginoon sa mga kahirapan. Lastly, grace will culminate in glorification. Ang ibig sabihin nun, ang mananatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. And the one that will sustain us hanggang sa dulo is yung malaking biyaya ng Panginoon sa atin. Now, panghuli, again, this is God's symphony of grace. Last words, grace is the sacred exchange where Christ settles our debt to grant us His righteousness. Proving that our standing before God is not built in our works. It's built on His finished work sa Calvary, not our unfinished efforts. Alam po ninyo, the more you experience God, the more na marirealize mo yung grace niya, the more na mararanasan mo yung love niya, the more na ibibigay mo yung glory sa Kanya. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo noon, ano sabi ni Apostol Pablo? He must increase while I decrease. Mas higit at higit na makikilala, mas higit na makikita ang Panginoon, samantalang ako papuntan, pawala doon sa picture. And hopefully po, we understood what grace is. Alam ko, bawat isa sa atin, we were saved by the grace of God. At kung hindi pa natin tinanggap ang Panginoon, and we have not really understood what the grace of the Lord is, pray. Manalangin ka and ask the Lord, Lord, show me your grace. Gusto ko maranasan yung grace mo. Ito ang grace mo. Gusto kong makita yung grace sa buhay ko. And one day,
Lord, gusto mo, by your grace, I will be saved. By your grace, I will be resurrected. By your grace, I will have the eternal life na ipinamahal. Bawat isa sana gusto natin yun, right? Sino dito ang gustong mabuhay muli? Wala talaga, wala. Sino dito ang gusto sino dito ang gustong mabuhay muli sa buhay na walang hanggan? Amen, right? O sino dito yung gusto na mamatay? Wala. Wala pa. Alam niyo po si Nanay Gunching, kaya naging example ko siya kasi yesterday ay 82nd birthday. Kaya sabi ko, yung salamin na 82 years old. 82nd birthday. That's a milestone, milestone. Kasi ang life expectancy natin ngayon, sa lalaki ay 70, ang sa babae ay 75. Kapag na-reach mo yung 80, it means it's a blessing coming from the Lord. Ang Panginoon ay release. So ako, siguro kahit mga 120, okay. So, hopefully po, naging biyaya sa inyo. Mas naliwanagan kayo patungkol sa grasya ng Panginoon. Napakahalaga niyan. Kasi, hindi natin maipapahayag yung ebanghelyo ng Diyos kung hindi natin naiintindihan yung grace na tinanggap natin sa Kanya. Kasi yung ebanghelyo, nilalaman nun ay grasya at kagandahan ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa pagkakas. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, sa dakilang biyaya, kagandahan loob na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, na iligtas. Subalit dahil sa iyong biyaya at pag-ibig, Panginoon, ay binigyan mo kami ng puwang sa iyong mga mata. Panginoon, naway maintindihan namin, pangunawagan namin. At higit sa lahat, Panginoon, ay maipahayag namin, hindi lamang sa mga salita. Maipahayag namin sa aming mga gawa. At higit sa lahat, Panginoon, ay may pagmalaki namin na Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang aming Panginoon, at Ikaw, Panginoon, ang siyang nagligtas sa buhay. Narapat lamang, Panginoon, na sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan namin, Panginoon Jesucristo. Amen. Amen.